10 taong sakripisyo, ginawang basahan ng sariling asawa. Baog ka at walang silbi. Asik ng biyenan, habang nagpapakasaya si Carlos sa ibang babae. Pinalayas siyang parang asong kalsada, hindi alam na si Tessa ang reynang nagpapakain sa kanila. Ngayong tanggal na ang maskara, sino ang luluhod sa huli? Handa na ba silang masunog sa apoy ng sarili nilang kasakiman at kawalang hiyaan? Iwan mo na ang asawa mong yan, Carlos. Isang hamak na katulong lang ang tingin sa kanya ng mga bisita mo mamaya. Hindi siya nababagay sa katayuan mo ngayon bilang direktor ng kumpanya. Nakakahiya siyang iharap sa mga kliyente nating kabilang sa alta sosyedad. Ang tinig na yon ni Doña Carmen ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng bahay. Sa loob ng kusina, napatigil si Tessa sa paghalo ng nilulutong kare-kare. Ang usok mula sa mainit na kaldero ay yumayakap sa kanyang mukha. Ngunit mas matindi ang init na dumarating mula sa mga salitang naririnig niya sa kabilang silid. Maingat niyang tinitigan ang kanyang mga kamay na may mga peklat at paso dahil sa 10 taong pagpapakapagod upang masigurong komportable ang buhay ng kanyang asawa at biyenan. Sa bawat sentimong kinikita ni Carlos, may dugot pawis ni Tessa na nakatago sa likod ng mga lihim na padala mula sa kanyang tunay na pamilya, ang pamilyang tinalikuran niya para sa pag-ibig. Pero ma, paano si Tessa? 10 taon din siyang nag-alaga sa atin. Mahinang sagot ni Carlos, ngunit walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang boses. Sa halip, puno ito ng pag-aalinlangan na tila naghahanap ng pahintulot na maging masama. Utang na loob, Carlos. 1 dekada na kayong kasal pero hanggang ngayon, ni isang apo ay hindi niya maibigay sa akin. Baog siya. At tingnan mo nga ang hitsura niya. Laging amoy bawang at mukhang pagod. Paano mo siya itatabi kay Beatrice? Si Beatrice ang susi mo sa tagumpay, anak. Siya ang may koneksyon. Siya ang may ganda. At siya ang nararapat sa isang direktor na tulad mo. Isang malalim at nakakabinging katahimikan ang sumunod. Inaasahan ni Tessa na sisigaw si Carlos na sasabihin nitong mahal niya ang kanyang asawa, na ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa posisyon. Ngunit ang narinig niya ay ang tunog ng pag-urong ng silya at ang malamig na tinig ng lalaking inalayan niya ng kanyang buong buhay. Tama ka, ma. Siguro nga ito na ang tamang panahon para ayusin ang lahat. Hindi ko na rin nararamdaman ang saya kasama siya. Pakiramdam ko, laging may nakabuhol na pabigat sa mga paa ko habang sinusubukan kong lumipad ng mataas. Nabitawan ni Tessa ang hawak na sandok. Ang bakal na kagamitan ay bumagsak sa sahig at lumikha ng isang matunog na ingay na bumasag sa kanilang usapan. Nanginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ka ng isang dambuhalang kamay hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang hangin sa loob ng kusina ay naging kasing lamig ng yelo. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kusina, bitbit ang tray ng pagkain na dinala niya sana para sa kanilang merienda. Doon, sa gitna ng sala, nakita niya si Carlos at ang kanyang biyenan. Hindi man lang nagulat si Doña Carmen. Sa halip, tinaasan pa siya nito ng kilay at tiningnan mula ulo hanggang paa na parang isang maruming basahan. Oh, narinig mo naman pala, hindi ba? Mabuti na rin yon para hindi na kami magsayang ng laway. Mataray na sabi ng matanda. Tessa, maging praktikal ka. Wala kang maibibigay sa anak ko, kundi ang pagiging alipin sa kusina. Ang isang agila ay hindi dapat nakatali sa isang manok na tulad mo. Tumingin si Tessa kay Carlos, naghahanap ng kahit katiting na awa sa mga mata nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagkairita. Carlos, totoo ba ito? Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng ginawa ko para sa kumpanya mo, para sa pamilyang ito, ganito na lang. Huwag mo akong sumbatan, Tessa. Ibulyaw ni Carlos, ang mukha ay namumula sa galit. Napilit niyang ikinakatwiran. Stress na ako sa trabaho. Tapos pag-uwi ko, ikaw pa ang idadagdag mo? Kung talagang mahal mo ako, palayain mo na ako.
Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang pamilya ko. Mahiya ka naman kay mama. Tumataas ang presyo niya dahil sa katigasan ng ulo mo. Biglang humawak sa kanyang dibdib si Doña Carmen at nagsimulang umungol sa sakit. Ay! Ang puso ko! Carlos, ang puso ko! Pinapatay ako ng babaeng ito. Gusto niya akong mamatay para makuha niya ang lahat. Ang mga pekeng luha at pag-arte ng matanda ay tila isang maruming dula-dulaan sa harap ni Tessa. Pinapanood niya ang kanyang asawa na nagmamadaling alalayan ang ina nito habang itinutulak siya palayo. Sa sandaling iyon, may isang bagay na tuluyang nawasak sa loob ni Tessa. Hindi ito ang baso o porselana sa kusina, kundi ang huling hibla ng pag-asa na binuo niya sa loob ng 10 taon. Walang imik na tumalikod si Tessa. Pumasok siya sa kanilang kwarto at kinuha ang isang maliit na maleta. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling gamit na siya rin naman ang bumili ng palihim. Kinuha lang niya ang kanyang dangal. Paglabas niya, bumubuhos na ang ulan sa labas ng kanilang mansyon. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Tumigil siya sa tapat ng pinto, hindi lumilingon sa 2 taong patuloy ang pag-alipusta sa kanya sa loob. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa dami ng luhang pumatak sa loob ng kusina. Babalik ka rin, wala kang mapupuntahan. Mamamatay ka sa gutom nang wala ang anak ko. Sigaw ni Doña Carmen mula sa loob, kasabay ng malakas na kulog na gumitla sa buong kapaligiran. Humakbang si Tessa palabas sa ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok, ngunit mas masakit ang katotohanang ang taong binuo niya ay siya ring taong wumasak sa kanya. Sa gitna ng dilim at lamig, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing talim ng kidlat na humahati sa langit. Hanggang kailan ko ba dapat pagbayaran ang pagkakamaling mahalin ang mga taong ang tanging alam ay kumuha, ngunit hindi kailanman marunong magpahalaga? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ng itim na maybak ay tila mga luhang hindi na magawang ilabas ni Tessa. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang banayad na bango ng lavender ay kabaligtaran ng malansang amoy ng basang semento na iniwan niya. Nakabalot siya sa isang makapal at malambot na kumot, ngunit ang panginginig ng kanyang mga balikat ay hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa unti-unting pagguho ng 10 taong pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sa tabi niya, si Attorney Gabriel ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay matatag sa manibela, habang ang kanyang tingin ay nakatuon sa madilim na kalsada patungong Tagaytay. Nandito na po tayo, senyora. Mahinang wika ni Gabriel, ang boses ay puno ng respeto na matagal nang hindi naririnig ni Tessa mula sa kahit na kanino. Bumukas ang malaking bakal na gate ng Hacienda Valderrama. Sa gitna ng kadiliman, ang malawak na lupain ay tila isang dambuhalang nagluluksa, ngunit sa dulo nito ay ang isang mansyong puno ng liwanag. Paghinto ng sasakyan, isang matandang babae ang nagmamadaling lumabas mula sa malalaking pinto. Si Yaya Luz iyon, ang tanging tao na nakakaalam sa bawat hapdi at hirap na tiniis ni Tessa sa kamay ng mga asawa nito. Nang maramdaman ni Tessa ang init ng yakap ni Yaya Luz, doon lamang siya tuluyang bumigay. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng kanyang mga hikbi, mga hikbing puno ng pagtatanong at pagpapakawala. Tahan na anak, nandito ka na sa tunay mong tahanan. Hindi ka na nila muling masasaktan, bulong ng matanda habang hinahaplos ang kanyang likod. Sa loob ng silid na puno ng mga alaala ng kanyang kabataan, naramdaman ni Tessa ang muling pagtibok ng kanyang pagkatao, bagamat mahina at sugatan. Kinaumagahan sa Maynila, ang sikat ng araw ay tila isang maling pangako ng kaligayahan para sa pamilya ni Carlos. Sa loob ng mansyong iniwan ni Tessa, abalang-abala si Doña Carmen sa pagpili ng kanyang isusuot. Carlos,
Kailangan nating mag-celebrate sa mall. Gusto kong makita ng mga amigas ko na ang anak ko ay direktor na. Bibili ako ng bagong bag. Yung pinakamahal na nakita ko sa magazine. Malakas na sigaw ng matanda habang nag-aayos ng kanyang buhok. Si Carlos, na nakaupo sa hapagkainan, ay tumango lamang habang iniisip ang kanyang bagong buhay kasama si Beatrice. Sige po, ma. Gamitin niyo muna yung card na laging binabayaran ni Tessa. Sigurado naman akong iniwan niya yung pondo doon bilang pasasalamat sa pagsilbi natin sa kanya. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Carlos. Iniisip na kahit wala na ang asawa, ang pera nito ay mananatiling kanya. Samantala, sa malamig na veranda ng asyenda sa Tagaytay, nakatanaw si Tessa sa mga bundok na nababalot ng hamog. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa, ngunit ang kanyang pansin ay nasa tablet na hawak ni Gabriel. I-deactivate mo na ang lahat ng secondary cards na nakakonekta sa personal account ko, Gabriel. Pati ang mga auto-debit para sa kuryente, tubig at internet ng bahay na yon. Putulin mo ang lahat ng daluyan ng dugong nagpapakain sa kanila. Ang utos ni Tessa ay maikli, walang emosyon at kasing talim ng isang hatol. Alam niyang sa sandaling pindutin ni Gabriel ang isang buton, ang mundo ng mga taong nagtapon sa kanya ay magsisimulang magdilim. Sa isang sikat na department store sa Makati, nakapalibot kay Doña Carmen ang kanyang mga kaibigan na panay ang puri sa kanyang suot. Naku Carmen, napakaswerte mo talaga sa anak mo. At ang bait pa ng manugang mong si Tessa, hinahayaan kang gumastos ng ganito. Sabi ng isa sa kanyang mga amiga habang nakatingin sa isang Hermes bag na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Wala na ang babaeng yun. Pinalayas ko na dahil hindi na siya kailangan. Pagmamayabang ni Doña Carmen habang mayabang na iniabot ang itim na credit card sa kahera. Swipe mo na yan, miss. Isama mo na rin yung sapatos na yun para sa selebrasyon namin. Lumipas ang ilang segundo. Ang katahimikan sa paligid ng counter ay naging kasing bigat ng tingga. Isang pulang ilaw ang kumislap sa munting makina ng kahera, kasunod ng isang mahinang tunog ng pagtanggi. Sinubukan itong ulitin ng kahera, ngunit ang resulta ay pareho pa rin. I'm sorry po, ma'am, pero declined po ang card nyo. Sabi rito sa system, account blocked na po ito. Magalang na wika ng kahera, ngunit ang kanyang boses ay narinig ng lahat ng taong nakapila at ng mga kaibigan ni Doña Carmen. Ang mapulang mukha ni Doña Carmen ay biglang namutla, bago uli naging kasing pula ng kamatis sa tindi ng hiya. Ang mga bulungan ng kanyang mga amiga ay nagsimulang tumusok sa kanyang pandinig. Sa kabilang dulo ng telepono, si Tessa ay nakatingin sa kanyang relo. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang unang sampal ng katotohanan ay tumama na sa mukha ng babaeng itinuring siyang basura. Ang pintuan ng mansyon ay bumukas nang may kasamang lakas na tila gustong wasakin ang mga bisagra nito. Pumasok si Doña Carmen na ang mukha ay kasing pula ng sili sa tindi ng galit at hiya. Inihagis niya ang kanyang mamahaling Hermes bag sa sofa, ngunit sa halip na tumalbog ito, ay nahulog ito sa sahig na nagsabog ng mga gamit niyang hindi na nabayaran sa mall. Carlos, nasaan ka? Anak, kailangan mong ayusin ang gulo sa bangko. Napahiya ako sa harap ng mga kaibigan ko. Akala nila ay wala na tayong pera dahil declined ang lahat ng card ko. Ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala, puno ng pagkapahiya at kawalan ng kontrol. Bumaba si Carlos mula sa itaas, nag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata. Sa halip na mag-alala, isang mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Huwag kang mag-alala, ma. Baka nagkaroon lang ng kaunting aberya sa sistem ng bangko dahil pinalitan na ang status ko bilang direktor. Mamaya, isasama ko si Beatrice sa isang mamahaling restaurant para sa selebrasyon. Doon natin gagamitin ang sasakyan ng kumpanya para ipakita sa lahat kung sino na tayo ngayon. Sa kabilang dako, sa tahimik na opisina ni Tessa sa Tagaytay,
Ang boses ni Gabriel ay nananatiling kalmado habang binabasa ang mga ulat. Senyora, handa na po ang lahat. Ang Mercedes-Benz na ginagamit ni Carlos ay nakapangalan sa Imperio Group, partikular sa inyong personal na dibisyon. Nais niyo na bang bawiin ito? Tumingin si Tessa sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga dahon ng puno na sumasayaw sa hangin. Ngayong gabi, Gabriel, hayaan nating maramdaman niya ang sarap ng pagkain sa isang marangyang lugar bago nating ipakita sa kanya ang pait ng paglalakad sa ulan. Sumapit ang gabi sa Makati. Isang mamahaling restaurant ang pinuntahan ni na Carlos at Beatrice. Suot ang kanilang pinakamagarang damit. Tila sila ang hari at reyna ng gabing iyon. Iniparada ni Carlos ang makintab na itim na Mercedes sa tapat mismo ng entrance upang makita ng lahat ng dadaan. Ang bawat pagbati ng mga waiter ay lalong nagpapataba sa puso ni Carlos na puno ng kahambugan. You deserve this, Carlos. Hindi tulad ng dati mong asawa na hanggang karinderya lang ang alam. Ako ang magdadala sa'yo sa itaas. Bulong ni Beatrice habang hinahawakan ang kamay ni Carlos. Ang bawat salita niya ay tila lason na masarap pakinggan. Ngunit paglabas nila mula sa restaurant, makalipas ang 2 oras, isang hindi inaasahang tanawin ang sumalubong sa kanila. Isang malaking tow truck ang nakaparada sa tapat ng kanilang sasakyan. Ang 2 lalaki ay abalang-abala sa pagkakabit ng mga bakal na kadena sa ilalim ng Mercedes. Ang tunog ng mga bakal na humihila sa mabigat na sasakyan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Hoy! Anong ginagawa niyo sa sasakyan ko? Sigaw ni Carlos habang patakbong lumalapit. Direktor ako ng Imperio Group, bitawan niyo yan. Ang towing officer ay hindi man lang natinag. Tiningnan niya si Carlos nang walang kaemo-emosyon at iniabot ang isang dokumento. Sir, ang sasakyang ito ay pag-aari ng korporasyon. May utos po kaming bawiin ito agad dahil sa breach of contract at pag-terminate ng inyong mga pribilehiyo mula sa itaas. Kung may reklamo kayo, tumawag kayo sa main office bukas ng umaga. Hindi maaari. Glitch lang ito. Beatrice, tumawag ka ng abogado. Utal ni Carlos habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng maglabas ng kanilang mga cellphone upang videohan ang nagaganap na eksena. Dahan-dahang itinaas ng truck ang harapan ng Mercedes. Ang tunog ng mga makina na humihila sa sasakyan ay tila isang hatol na nagpabagsak sa balikat ni Carlos. Si Beatrice, na kanina lang ay nagyayabang, ay mabilis na nagtago sa likod ni Carlos at pilit na tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang panyo. Ang hiya ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Napilitan silang mag-abang ng taxi sa gitna ng kalsada habang ang mga empleyado ng restaurant ay nagbubulungan sa likuran nila. Sa loob ng taxi, ang katahimikan ay kasing bigat ng 1,000 tonelada. Wala nang tamis sa boses ni Beatrice, tanging iritasyon na lamang. Pagdating nila sa tapat ng kanilang mansyon, akala ni Carlos ay tapos na ang kamalasan ng gabing iyon. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng poste ng kuryente, nakita niya ang isang puting papel na nakadikit sa kanilang malaking pinto. Ang bawat titik sa papel na yon ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang pagkatao. Lumapit si Carlos nang nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang bawat salita. Notice of eviction. Ang ari-ariang ito ay pag-aari ni Senyora Teresa Valderrama. Kayo ay binibigyan ng 7 araw upang lisanin ang mansyong ito dahil sa hindi pagbabayad at paglabag sa kasunduan ng paninirahan. Napaupo si Carlos sa semento. Ang lamig ng lupa ay gumapang sa kanyang katawan, habang ang anino ng mansyong dati ay kanyang ipinagmamalaki, ay tila isang dambuhalang lalamon sa kanya sa gitna ng dilim. Sa malawak na hardin ng asyenda sa Tagaytay, ang sariwang amoy ng mga puno ng pino at ang malamig na simoy ng hangin ay tila isang haplos ng lunas sa sugatang kaluluwa ni Tessa. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa malambot na lupa habang maingat niyang binubunot ang mga damong ligaw sa paligid ng kanyang mga rosas. Ang bawat damo na kanyang itinatapon
ay tila sumisimbolo sa bawat alaala ni Carlos na pilit niyang binubura sa kanyang sistema. Sa bawat paggalaw ng kanyang mga daliri, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Isang tahimik na pagbangon na hindi na kailangan ng kahit na anong ingay. Kabaligtaran ng katahimikan sa Tagaytay ang nagbabadyang bagyo sa loob ng mansyon sa Maynila. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga gamit ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Galit na itinatapon ni Doña Carmen ang mga mamahaling florera na wala ng bulaklak. Carlos, bakit hindi mo makontak ang landlord? Sabihin mo sa kanila na hindi tayo aalis. Direktor ka ng kumpanya. Wala silang karapatang itapon tayo sa labas na parang mga basura. Ang boses ng matanda ay paos na sa kasisigaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at panginginig. Si Carlos, na nakaupo sa gilid ng sofa, ay tila isang basang sisiw. Ang kanyang cellphone ay kanina pa niya sinusubukang gamitin, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang mahaba at nakakabinging katahimikan sa kabilang linya. Ma, ayaw nilang sumagot. Ang sabi ng abogado, ang kumpanyang nagmamay-ari ng bahay na ito ay nasa ilalim ng isang secret trust. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong kausapin. Ang bawat salita ni Carlos ay puno ng desperasyon. Ang kanyang dating kayabangan ay unti-unti nang nilalamon ng takot. Habang nagkakagulo ang mag-ina, si Beatrice naman ay lihim na nakikipagkita sa isang madilim na sulok ng isang kapehan sa labas ng subdivision. Ang kanyang elegante at kampanteng anyo ay biglang napalitan ng kaba nang iabot sa kanya ng isang lalaking naka-leather jacket ang isang makapal na sobre. Huling babala na ito, Beatrice. Malaki ang utang ng pamilya mo sa amin. Akala ba namin ay makukuha mo na ang pera mula sa direktor na ipinagmamalaki mo? Kung hindi mo ito mababayaran sa lalong madaling panahon, hindi lang ang pangalan mo ang masisira. Banta ng lalaki bago ito tumayo. At iwan ang babaeng ang buong buhay ay nakabase lamang sa isang napakalaking kasinungalingan. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Beatrice habang tinitingnan ang litrato ni Carlos sa kanyang telepono. Hindi niya mahal ang lalaking ito. Isa lamang itong biktima na akala niya ay punong-puno ng ginto. Ngunit ngayon ay tila isang tuyong balon na wala ng pakinabang. Sa Tagaytay, ang dapit hapon ay nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Lumapit si Gabriel kay Tessa. Bitbit ang isang tasa ng mainit na kape. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay maingat. Tila ayaw niyang bumasag sa kapayapaan ng kanyang senyora. Senyora, magpahinga na po kayo. Malalim na ang gabi at baka kayo ay sipunin. Malambing na wika ni Gabriel. Sa pag-abot niya ng kape, ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo. Ang init ng tasa ay tila lumipat sa balat ni Tessa, kasabay ng isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib na matagal na niyang kinalimutan. Tumingin siya sa mga mata ni Gabriel, ang mga matang puno ng katapatan at tahimik na paghanga. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka sa tabi ko. Mahinang sagot ni Tessa. Isang matamis na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Isang sandali na puno ng pangako ng isang bagong simula. Malayo sa lason ng nakaraan. Ngunit ang katahimikang ito ay mabilis na nabasag para kay Carlos sa Maynila. Isang mahaba at formal na tunog ng notification mula sa kanyang laptop ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ng email mula sa Imperio Group Headquarters. Ang bawat titik sa screen ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang paningin. Urgent notice. Due to ongoing internal audit and suspicious financial discrepancies, all project funding under your division is immediately suspended. You are hereby ordered to surrender all corporate assets and prepare for an emergency hearing with the board of directors. Napabitaw si Carlos sa kanyang laptop. Ang tunog ng pagsara ng screen ay tila ang huling hininga ng kanyang pangarap. Sa gitna ng dilim ng mansyon, naramdaman niya ang malamig na hangin ng kawalan.
habang ang anino ng kanyang mga kasalanan ay unti-unti nang lumalapit upang siya ay singilin. Ang loob ng opisina ni Carlos sa Imperio Group ay tila isang kabaong na unti-unting sumasara. Ang bawat mahinang tunog ng pag-ikot ng aircon ay tila isang paalala ng oras na mabilis na nauubos. Nakatitig si Carlos sa kanyang computer screen. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng puyat. Ang ulat ng audit ay nakabukas sa harap niya. Isang listahan ng mga pondong nawawala, mga pirma niyang pineke para sa sariling luho, at ang butas na kailangan niyang takpan bago sumapit ang katapusan ng linggo. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng 10 milyon. Bulong ni Carlos sa kanyang sarili habang nanginginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang noo. Sa kanyang isipan, isa lang ang taong laging nakakahanap ng paraan kapag siya ay gipit. Si Tessa, ang babaeng itinuring niyang alipin, ay ang tanging tao na laging may nakatagong solusyon sa bawat problema niya. Dali-daling kinuha ni Carlos ang kanyang coat at lumabas ng opisina. Pinuntahan niya ang maliit na apartment na tinirhan ni Tessa nung nagsisimula pa lamang sila. Iniisip na baka doon ito nagtago. Ngunit pagdating niya, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang isang friend, nakaratula at ang alikabok sa bintana. Pumunta siya sa maliit na kainan kung saan dati ay nagtatrabaho si Tessa bilang part-time cashier. Ang trabahong akala niya ay pinagkukunan nito ng pera. Wala na si Tessa rito, sir. Matagal na siyang nag-resign at hindi na nag-iwan ng kahit anong balita. Sabi ng dating kasamahan ni Tessa habang tinitingnan si Carlos ng may pagtataka. Parang naging multo si Tessa. Wala siyang makitang bakas, walang anino, at walang kahit anong impormasyon tungkol sa kinaroroonan nito. Ang bawat lugar na dati ay pinupuntahan ni Tessa ay tila binura na sa mapa. Sa gitna ng kalsada, naramdaman ni Carlos ang isang kakaibang takot. Ang takot ng isang taong nawalan ng kanyang tanging sandigan, kahit na siya mismo ang nanira nito. Habang naghahanap si Carlos, si Doña Carmen naman ay abala sa kanyang sariling dula sa loob ng kanilang parokya. Nakasuot siya ng itim na belo, lumuluhod sa harap ng altar habang umiiyak ng malakas upang makuha ang atensyon ng mga taong nagsisimba. Patawarin nawa ng Diyos ang manugang kong si Tessa. Iniwan niya kaming naghihirap. Pinalayas niya kami sa sarili naming tahanan. Ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, puno ng pekeng pighati. Ngunit ang mga kapitbahay na nakakakita sa kanila ay hindi na nalinlang. Ang mga bulungan sa paligid ay hindi na ng awa, kundi ng pangungutya. Iyan ang matandang pinalayas ang manugang sa gitna ng ulan. Bulong ng isang babae sa likuran. Ngayong wala nang nagpapakain sa kanila, umaarte silang biktima. Ang kahihiyan ni Doña Carmen ay hindi na kayang itago ng anumang belo. Sa dapit hapon, habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa lungsod, naupo si Carlos sa isang madilim na bar. Sa gitna ng kanyang kalasingan, kinuha niya ang kanyang telepono. Pinindot niya ang numerong 10 taon niyang tinatawagan kapag kailangan niya ng kape, ng labada o ng pera. Sa Tagaytay, ang telepono ni Tessa ay tahimik na umilaw sa ibabaw ng mesa. Nakita niya ang pangalang husband, ang pangalang hindi pa niya nababago sa kanyang contacts. Tiningnan niya ito ng matagal. Ang kanyang puso ay hindi na bumibilis sa kaba, kundi tumitibok ng may malamig na kapayapaan. Sinagot ni Tessa ang tawag, ngunit hindi siya nagsalita. Ang tanging naririnig niya sa kabilang linya ay ang mabigat na paghinga ni Carlos at ang tunog ng baso na tumatama sa mesa. Tessa, love, alam kong nandyan ka. Ang boses ni Carlos ay basag at puno ng pagsisisi, ngunit alam ni Tessa na ito ay isang acting lamang. I'm sorry, Tessa. Nagkamali ako. Si Mama, may sakit siya. Kailangan ka namin. Bumalik ka na, please. Ayusin natin ito. I need you, Tessa. Kailangan ko ang tulong mo sa kumpanya. Habang nakikinig, isang huling patak ng luha ang lumabas sa mata ni Tessa.
Hindi ito dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa huling pag-asang namatay sa loob niya. Ang pag-asang baka kahit konti ay may pagkatao pa si Carlos. Ngunit ang narinig niya ay isang lalaking humihingi ng tulong para sa sariling kapakanan, hindi isang lalaking humihingi ng tawad dahil sa pananakit. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa likuran ni Tessa. Nakita niya ang bigat sa balikat ng kanyang senyora. Kinuha ni Gabriel ang telepono mula sa kamay ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nagpapaalam ng proteksyon. Ang taong tinatawagan mo ay matagal nang patay sa buhay mo, Carlos. Malamig na wika ni Gabriel sa telepono. Huwag mo na siyang muling gagambalain dahil ang susunod na makakausap mo ay ang mga abogado namin sa loob ng korte. Pinutol ni Gabriel ang linya. Ang tunog ng tuot-tuot-tut ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Carlos, kasabay ng tuluyang pagpikit ng huling pintuan ng kanyang kaligtasan. Sa Tagaytay, ang gabi ay naging kasing linaw ng kristal, habang si Tessa ay huminga ng malalim. Ang unang hinga ng isang babaeng tuluyan nang nakalaya sa multo ng nakaraan. Ang dilim na bumalot sa loob ng mansyon ay kasing itim ng gabi ng pagpapalayas kay Tessa. Isang mahaba at tila naghihingalong tunog ng kuryente ang huling narinig. Bago tuluyang namatay ang lahat ng ilaw, ang malawak na sala na dati ay puno ng yabang at kislap ng mga kristal na dekorasyon ay naging isang dambuhalang anino. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang tunog ng mga yabag ng paa, mga katulong na isa-isang bitbit ang kanilang mga gamit, tahimik na lumalabas sa pinto dahil 3 buwan na silang hindi nasuswelduhan. Saan kayo pupunta? Bumalik kayo rito. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng desperasyon, ngunit tanging ang hangin lamang ang sumagot sa kanya. Wala nang yumuyuko sa kanyang utos, wala nang takot sa kanyang mga banta. Sa labas ng bahay, huminto ang isang taxi. Lumabas si Carlos na amoy alak at gulo-gulo ang suot na suit. Pagpasok niya sa madilim na sala, ang tanging liwanag na nakita niya ay mula sa ilaw ng kandila. Sa dulo ng pasilyo, doon, nadatnan niya si Beatrice na abalang-abala sa pag-iimpake ng kanyang mga mamahaling maleta. Anong ginagawa mo, Beatrice? Saan ka pupunta? Tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng kalasingan at kaba. Isang mapait at nakakaasar na tawa ang kumawala sa mga labi ni Beatrice. Hindi na ito ang babaeng malambing na nakilala ni Carlos. Ang kanyang mukha ay kasing tigas na ng bato. Aalis na ako, Carlos. Akala ko ba ay direktor ka ng isang malaking kumpanya? Akala ko ba ay punong-puno ka ng ginto? Pero nalaman ko mula sa mga kaibigan ko sa bangko na baon ka na pala sa utang, ni hindi mo na nga kayang bayaran ng kuryente sa bahay na ito. Pero mahal kita, Beatrice. Nagkamali lang ako ng kalkulasyon sa kumpanya. Maayos ko rin ito. Pilit na lumapit si Carlos upang hawakan ang kamay nito, ngunit marahas siyang itinulak ng babae. Mahal, huwag mo akong patawanin, Carlos. Ginamit lang kita dahil akala ko ay ikaw ang susi ko para makabayad sa mga utang ko. Ngayong nalaman kong mas pulubi ka pa sa akin, anong gagawin ko rito? Isang malakas na sampal ng katotohanan ang dumapo sa pagkatao ni Carlos. Biglang sumulpot si Doña Carmen mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka naming pakainin at ituring na reyna, lalayasan mo ang anak ko? Susugurin sana ng matanda si Beatrice upang sampalin ito, ngunit mabilis siyang naitulak ng mas bata at mas malakas na babae. Napaupo si Doña Carmen sa sahig. Ang kanyang mga buto ay tila naging malutong sa tindi ng pagkagulat. Huwag mo akong mahahawakan. Matandang patay gutom. Asik ni Beatrice habang isinasara ang kanyang huling maleta. Magsama kayo sa dumi ninyo. Magsama kayo sa kahirapang pilit ninyong itinakas sa likod ng pangalan ni Tessa. Tuluyang lumabas si Beatrice. Iniwan ang mag-ina na nakaluhod sa dilim. Ang tunog ng pagsara ng pinto
ay tila isang huling hininga ng kanilang pag-asa. Sa labas, isang asong kalye na dating pinapakain ni Tess sa tuwing gabi ang lumapit sa pinto, tumatahol ng malakas na tila kinukutya ang mga taong naiwan sa loob. Habang nagluluksa ang mag-ina sa abo ng kanilang kasakiman, sa Tagaytay naman ay naghahari ang kapayapaan. Nakaupo si Tessa sa tapat ng fireplace. Ang mainit na liwanag ng apoy ay nagbibigay ng rosas na kulay sa kanyang pisngi. Tahimik siyang nagbabasa ng libro, habang sa labas ay maririnig ang mahinang awit ng mga kuliglig. Wala nang ingay ng pag-aaway, wala nang bigat ng panunumbat. Kinabukasan, sa opisina ni Carlos, ang katahimikan ay binalot ng tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos. 3 lalaking naka-uniporme ng pulis at 2 kinatawan mula sa National Bureau of Investigation ang pumasok sa kanyang silid. Ang bawat papel na inilapag nila sa kanyang mesa ay may tatak ng katarungan. Mr. Carlos Valderrama, you are under investigation for corporate fraud, embezzlement of funds, and falsification of public documents. Kailangan niyo pong sumama sa amin para sa interogasyon. Wika ng opisyal. Ang mukha ni Carlos ay naging kasing puti ng papel. Ngunit bago pa man siya mailabas sa opisina, isang huling dokumento ang iniabot sa kanya ng isa pang empleyado. Isa itong lihim na sulat na may selyo ng Imperio Group Headquarters. Binasa ni Carlos ang huling talata nang may nanginginig na pag-asa. Ang tanging paraan upang matigil ang pagsampa ng kasong kriminal ay ang personal na pakikipag-usap at pagmamakaawa sa may-ari ng Imperio Group, ang secret CEO, na bibisita sa main lobby bukas ng 10:00 ng umaga. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Carlos. Akala niya ay may pagkakataon pa siyang maisalba ang sarili. Hindi niya alam na ang sulat na yon ay hindi isang lifeline, kundi isang imbitasyon patungo sa kanyang pinakamalaking pagkaguho. Sa loob ng malawak na master bedroom ng asyenda sa Tagaytay, ang sikat ng umaga ay tumatagos sa manipis na kurtinang sutla na nagbibigay ng gintong liwanag sa paligid. Isang kilalang mananahi mula sa Maynila ang dumating. Bitbit ang isang mahabang lagayan ng damit na tila naglalaman ng isang mahalagang kayamanan. Maingat nitong inilabas ang isang power suit na kulay itim. Ang tela ay kasing kinis ng gabi at ang mga tahi ay kasing talim ng isang pangako. Dahan-dahang isinuot ni Tessa ang kasuotan. Ang bawat butones na kanyang isinasara ay tila isang bahagi ng kanyang pagkatao na muling nabubuo. Ang telang sutla ay parang isang baluti na yumayakap sa kanyang katawan na nagbibigay sa kanya ng bigat at awtoridad na matagal niyang itinago sa ilalim ng mga lumang apron. Humarap si Tessa sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang asawang laging may bakas ng uling sa muka o ang manugang na laging nakayuko sa bawat bulyaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malamig at matatag na determinasyon at ang kanyang tindig ay kasing tuwid ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Wala na ang anino ng pagiging basahan. Ang tanging naroon ay ang ningning ng isang tunay na Valderrama. Sa gitna ng kanyang pagmamasid sa sarili, bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Napatigil ang lalaki sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha na hindi niya magawang itago. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binalot ng isang kakaibang tensyon. Isang tensyong puno ng paggalang at isang lihim na paghanga na nagpapabilis sa tibok ng puso. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Tessa. "Senyora, handa na po ang lahat." Mahina niyang wika. Ang boses ay tila isang bulong sa hangin. Napansin ni Gabriel ang isang maliit na lukot sa kwelyo ng suit ni Tessa. Maingat niyang itinaas ang kanyang kamay upang ayusin ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tessa ang init ng hininga ni Gabriel sa kanyang pisngi. Ang bawat galaw ng lalaki ay puno ng pag-iingat, tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kristal sa mundo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa salamin at sa loob ng ilang segundo, ang mundo sa labas ng asyenda
ay tila tumigil sa pag-ikot. Inilapag ni Gabriel ang isang itim na folder sa ibabaw ng mesa. Narito na po ang mga huling dokumento, senyora. Ang lahat ng ebidensya ng korupsyon ni Carlos at ang kautusan para sa tuluyang pagbawi ng Imperyo Group sa kanyang mga kamay. Isang pirma niyo na lamang at matatapos na ang kanyang panlilinlang. Bago kuhanin ang panulat, napatitig si Tessa sa kanyang kanang kamay. Hinaplos niya ang isang maliit at lumang marka ng paso sa kanyang balat. Isang alaala ng gabing nagluto siya ng paboritong pagkain ni Carlos habang ito ay nagsasaya sa iba. Ngunit sa halip na sakit, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tinanggap niya ang pasong yon bilang isang medalya, isang paalala na siya ay nakaligtas. At ang apoy na minsang sumunog sa kanya ay siya ring apoy na gagamitin niya upang tupukin ang mga taong sumira sa kanya. Kinuha ni Tessa ang gintong pluma. Ang bawat hagod ng kanyang pirma sa papel ay tila tunog ng isang pintuang tuluyang nagsasara sa kanyang nakaraan. Oras na, Gabriel. Oras na para bawiin ang lahat ng nararapat sa akin. Ihanda mo ang sasakyan. Pabalik na tayo sa Maynila. Lumabas sila ng mansyon habang ang hamog ng Tagaytay ay unti-unti nang nilalamon ng sikat ng araw. Ang malakas at matatag na tunog ng makina ng itim na Maybach ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kapaligiran na tila isang babala sa lungsod na naghihintay. Habang ang sasakyan ay mabilis na bumabagtas sa kalsada, ang anino ni Tessa ay tila isang dambuhalang babalik upang maningil ng bawat patak ng luhang kanyang ibinuhos. Ang langit sa ibabaw ng lungsod ng Maynila ay tila isang dambuhalang telon na kulay abo na nagbubuhos ng walang tigil na ulan sa bawat sulok ng kalsada. Ang tunog ng bawat patak ng tubig na humahampas sa matigas na semento ay tila isang malupit na palakpak para sa pagbagsak ng mga taong dati ay tinitingala. Sa tapat ng matayog at nagniningning na gusali ng Imperyo Group, dalawang anino ang nakatayo sa gilid ng kalsada. Sina Carlos at Doña Carmen na basang-basa at nanginginig sa ilalim ng malamig na bugso ng hangin. Wala na ang mamahaling suit ni Carlos. Ang kanyang suot ay lukot-lukot na at puno ng mantsa ng putik mula sa paglalakad. Ang kanyang ina naman ay nakabalot sa isang lumang shawl na pilit niyang itinataas upang hindi mabasa ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang ayos ay malayo na sa imahe ng isang alta sosyedad. Ang bawat empleyadong lumalabas at pumapasok sa gusali ay tumitingin sa kanila nang may halong pandidiri at pangungutya. Mga taong dati ay yumuyuko sa bawat kumpas ng kamay ni Carlos. Carlos, anak, hindi ko na kaya ang lamig. Bakit hindi tayo pinapapasok ng mga gwardyang yan? Sabihin mo sa kanila na nanay ka ng direktor. Ang boses ni Doña Carmen ay nanginginig. Ang kanyang mga labi ay kulay ube na sa tindi ng ginaw. Ma, tumahimik na po kayo. Wala na tayong titulo rito. Sagot ni Carlos na ang boses ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Sa kanyang desperasyon, kinuha ni Doña Carmen ang huling hiyas na suot niya, isang kwintas na diamante na ibinigay sa kanya ni Beatriz noong nakaraang buwan. Lumapit siya sa isang pawn shop sa kanto kanina, ngunit ang sagot ng tindera ay tila isang sampal. Ma'am, peke po ito. Salamin lang ito na pininturahan. Isang huling panluloko mula sa babaeng akala nila ay magliligtas sa kanila. Sa gitna ng kanilang paghihinagpis, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa harap ng Imperyo Group. Ang mga gwardiya na kanina ay nakasandal lamang ay biglang tumayo ng tuwid. Ang bawat opisyalis ng kumpanya na nakasuot ng kanilang pinakamagarang uniforme ay pumila sa dalawang panig ng malawak na labi. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Na tila ba ang buong mundo ay naghahanda para sa pagdating ng isang Diyos. Mula sa malayo, isang convoy ng 3 itim na sasakyan ang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa basang aspalto ay lumilikha ng isang banayad na tunog ng tubig na tila humahati sa ulan.
Ang pinakagitnang sasakyan, isang marangyang Maybach na kasing itim ng gabi, ay huminto sa tapat mismo ni na Carlos. Napaluhod si Carlos sa malamig na semento, ang kanyang mga kamay ay nakataas, na tila nagmamakaawa sa aninong nasa loob ng sasakyan. Madam CEO, parang awa niyo na. Tulungan niyo po ako. Nagkamali lang po ako. Sigaw niya sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga luha ay humahalo na sa tubig na dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Tessa. Pinapanood niya ang lalaking 10 taon niyang pinagsilbihan na ngayon ay mistulang pulubing humihingi ng barya sa kanyang paanan. Wala siyang naramdamang tuwa, kundi isang malalim na pagkamuhi sa kawalan ng paninindigan ng lalaking ito. Dahan-dahang bumaba ang itim na bintana ng sasakyan. Ang tunog ng pag-ikot ng salamin ay tila isang mabagal na paghila ng gatilyo. Doon, sa likod ng makapal na salamin, ay dahan-dahang lumitaw ang mukha ni Tessa. Malamig, elegante, at punong-puno ng kapangyarihan. Napatigil ang paghinga ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng pagkagulat na halos lumuwa na ang mga ito. Ang boses ni Doña Carmen ay naputol sa gitna ng kanyang pagmumura. Ang tanging maririnig sa buong paligid ay ang mahinang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng Maybach. Habang ang paningin ni Tessa ay nanatiling nakatitig sa kanila mula sa itaas, na tila tinitingnan ng 2 insekto sa ilalim ng kanyang sapatos. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng Maybach ay tila isang hudyat ng paghinto ng oras para sa lahat ng naroroon. Isang pares ng kumikinang na designer stilettos na kasing itim ng gabi at kasing kinis ng selyo ng kapangyarihan ang unang tumapak sa basa at malamig na semento. Ang bawat pagtama ng takong sa matigas na sahig ay lumikha ng isang banayad ngunit matatag na ingay na tila ba bawat hakbang ay isang pag-angkin sa lupang kinalalagyan. Mabilis na lumapit si Gabriel. Bit-bit ang isang malaking itim na payong. Ang pagbukas nito ay lumikha ng isang marahang haging sa hangin na tila isang kalasag na pumoprotekta sa reyna mula sa ulan at sa dumi ng mundong nasa labas. Sa ilalim ng proteksyon ni Gabriel, dahan-dahang tumayo si Tessa at lumabas mula sa sasakyan. Pilit na gumapang papalapit si Carlos. Ang kanyang mga tuhod ay nakabaon sa putik at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng hindi maipaliwanag na takot. Madam CEO, parang awa niyo na. Kailangan ko ang trabahong ito. Hindi ko po kayang makulong. Ang kanyang boses ay isang garalgal na pagsamo hanggang sa maiangat niya ang kanyang paningin. Dahan-dahang iniangat ni Gabriel ang payong na nagbigay daan upang ang mukha ni Tessa ay tuluyang malantad sa liwanag ng mga dambuhalang ilaw ng labi. Ang mga mata ni Tessa, na dati ay puno ng init at pag-aalaga para kay Carlos, ay tila naging 2 piraso ng yelo na tumutusok sa kaluluwa ng lalaki. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng awa. Tanging isang malamig at matayog na dignidad na tila hindi kailanman matitibag. Ang nakakabinging katahimikan ay binalot ang buong paligid. Maliban na lamang sa tunog ng ulan na tila mga maliliit na karayom na tumatama sa semento. Ang bibig ni Carlos ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mamukhaan niya ang babaeng nasa kanyang harapan. Tessa, ikaw, paanong naging ikaw? Ang bulong ni Carlos ay tila isang hangin na mabilis na nawala. Sa likuran ni Carlos, ang mukha ni Doña Carmen ay naging kasing puti ng papel bago ito napalitan ng isang mapait na galit. Hindi matanggap ng kanyang isipan ang katotohanang nakikita ng kanyang mga mata. Hindi. Isang panloloko ito. Carlos, huwag kang maniniwala. Isang hamak na katulong lang ang babaeng yan. Nagnakaw siya ng damit. Nagnakaw siya ng sasakyan para lang hiyain tayo. Sa gitna ng kanyang pagwawala, sinubukan ni Doña Carmen na sugurin si Tessa. Ang kanyang mga kuko ay nakahanda na parang isang hayop na desperado.
Ngunit bago pa man siya makalapit ng isang dangkal, mabilis at kalmadong humarang si Gabriel sa kanyang harapan. Ang matikas na tindig ni Gabriel ay sapat na upang mapatigil ang matanda nang hindi man lang niya kailangang ilapat ang kanyang mga kamay. Huwag niyo pong subukang dungisan ang presensya ng aming chairman. Ang boses ni Gabriel ay kasing lamig ng bakal na nagpatahimik sa buong lobby. Tumingin si Tessa ng diretso sa mga mata ni Carlos. Walang galit sa kanyang boses, tanging isang katotohanang kasing talim ng katarungan. Sinabi mo noon, Carlos, na hindi ako nababagay sa katayuan ng isang direktor. Na isa lamang akong pabigat na sumisira sa iyong kinabukasan. Isang maliit at mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa habang tinitingnan niya ang kanyang dating asawa mula sa itaas. Tama ka. Dahil hindi ako nararapat na tumabi sa isang direktor lamang. Dahil ako ang nagmamay-ari sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo at ako rin ang nagmamay-ari sa buhay na akala mo ay sayo. Ang mga salitang yon ay tila mga dambuhalang pako na bumaon sa pagkatao ni Carlos. Ang mundong binuo niya sa loob ng 10 taon gamit ang kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa isang iglap. Naiwan siyang nakaluhod sa ulan, habang ang anino ni Tessa, ang reynang binuo niya ngunit pilit na winasak, ay marahang naglalakad papasok sa palasyong kailanman ay hindi niya mapapasok muli. Ang loob ng malawak na conference room ng Imperio Group ay binalot ng isang mabigat na katahimikan na tila ba ang mismong hangin ay natatakot na gumalaw. Ang nagniningning na mesa na gawa sa mahogany ay nagbibigay ng refleksyon sa mga mukha ni na Carlos at Doña Carmen, mga mukhang puno ng putik, basa ng ulan, at tila mga basahang itinapon sa gitna ng isang palasyo. Nakaupo si Tessa sa kabisera. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa, habang ang bawat diamante sa kanyang daliri ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Walang sigawan, walang pagmumura. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang banayad na tunog ng paglipat ni Gabriel sa mga pahina ng dokumento. Tumingin si Tessa kay Carlos. Ang kanyang paningin ay kasing lamig ng bakal na dumaan sa apoy. 10 taon, Carlos. Simula ni Tessa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit bawat salita ay tumatama na parang isang matalim na kutsilyo. 10 taon kong ibinigay ang lahat sa iyo. Itinalikuran ko ang aking pangalan, ang aking yaman, at ang aking dangal para lang suportahan ang pangarap mo. Pinili kong magmukhang katulong sa sarili nating bahay para lang hindi ka makaramdam ng liit sa tabi ko. At sa loob ng 10 taon na yon, ang tanging hiniling ko lang ay isang tapat na pag-ibig. Humikbi ng malakas si Carlos. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi o marahil ay sa tindi ng takot. Tessa, love, nagkamali ako. Nadala lang ako ng pressure sa trabaho at ng mga sinasabi ni Mama. Pero ikaw pa rin ang mahal ko, Tessa. Ikaw lang ang asawa ko. Patawarin mo ako. Handa akong magbago. Bumalik ka lang sa akin. Isang nakakapangilabot na katahimikan ang sumunod. Dahan-dahang tumayo si Carlos mula sa kanyang kinauupuan at pilit na lumapit kay Tessa. Akmang luluhod siya upang hawakan ang mga tiyan ni Tessa at humingi ng tawad, ngunit mabilis na nandidiring umatras ang babae. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw sa pandidiri sa hawak ng lalaking minsan niyang minahal. Huwag mo akong hahawakan, Carlos. Asik ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na matagal niyang kinimkim. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay lason. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga ginagawa niyo ni Beatrice? Akala mo ba ay hindi ko nakikita kung paano niyo pinagtatawanan ang paghihirap ko habang niluluto ko ang hapunan ninyo? Inilapag ni Gabriel ang isang itim na folder sa harap ni Carlos. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa mesa ay tila isang hatol ng kamatayan. Narito ang lahat ng ebidensya ng iyong corporate fraud at estafa, Mr. Valderrama. Ang 10 milyong pisong tinubulsa mo mula sa kumpanya
ay sapat na upang mabulok ka sa loob ng bilangguan ng napakahabang panahon at huwag mong asahan ang tulong mula kay Beatrice dahil siya mismo ang nagbigay sa amin ng ilang dokumento kapalit ng sarili niyang kaligtasan. Napaupo si Doña Carmen sa sahig. Ang kanyang mga mata ay tulala at puno ng luha. Tessa anak, maawa ka sa akin. Matanda na ako. Saan kami pupunta? Patawarin mo ang anak ko, alang-alang sa pinagsamahan ninyo. Tumingin si Tessa sa matanda at sa isang pagkakataon, ang kanyang tinig ay naging kasing talim ng tinig ni Doña Carmen noong gabi ng pagpapalayas. Mahiya ka naman, Doña Carmen. Ang isang agila ay hindi dapat nakatali sa isang manok na tulad ko, hindi ba? Iyan ang mga salitang sinabi mo sa akin nung itinapon niyo ako sa ulan. Ngayong wala na kayong palasyo at wala na kayong korona, ano na ang tawag sa inyo? Kinuha ni Tessa ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa. Sa harap ng mag-ina, dahan-dahan niya itong binitawan. Ang panyo ay marahang lumipad sa hangin bago lumapag sa harapan ni Carlos, isang simbolo ng pagsuko ng anumang koneksyon, isang puting bandila para sa isang digmaang tapos na. Ang panyong yan ay para sa mga luha mo, Carlos, dahil iyan na ang huling bagay na makukuha mo sa akin, wika ni Tessa habang tumatayo ng tuwid. Ang batas na ang bahala sa inyo. Huwag na niyo nang babanggitin ang pangalan ko, dahil simula sa araw na ito, hindi na ako ang asawa mong si Tessa na marunong magpatawad. Ako na ang chairman na wawasak sa'yo. Tumalikod si Tessa at marahang lumabas ng conference room. Sa likuran niya, umalingaw-ngaw ang mga sigaw at pagmamakaawa ni Carlos na tila isang naghihingalong hayop, ngunit hindi na siya lumingon. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang paglaya. Habang ang tunog ng pagsara ng malaking pinto ay naging huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang bawat tunog ng sirena ng pulis na humihiwa sa katahimikan ng gabi ay tila isang malupit na awit ng pagtatapos. Sa harap ng marangyang gusali ng Imperio Group, ang mga asul at pulang ilaw ay kumikislap sa basang kalsada na nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa mukha ni Carlos. Ang lalaking dati ay naglalakad ng may mataas na noo bilang isang direktor ay ngayon ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa likuran ng malamig at matigas na bakal na posas. Ang bawat pag-ikot ng kadena sa kanyang mga pulso ay tila huling hatol sa kanyang kalayaan. Habang isinasakay siya sa loob ng madilim na kotseng pangpulis, lumingon si Carlos sa huling pagkakataon sa itaas na palapag ng gusali. Doon, sa likod ng malalaking bintanang salamin, nakita niya ang isang aninong nakatayo. Matayog, malayo, at hindi na maabot. Alam niyang si Tessa yon, ang babaeng itinapon niya sa ulan na ngayon ay siyang nagpapadilim sa kanyang mundo. Ang pinto ng kotse ay sumara ng may kasamang bigat na tila isang takip ng kabaong para sa lahat ng kanyang mga pangarap. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang maruming kanto ng kalsada na malayo sa nagniningning na subdivision, isang matandang babae ang palaboy-laboy. Si Doña Carmen, na ang buhok ay gulo-gulo at ang mamahaling shawl ay punit-punit na, ay pilit na kumakatok sa pinto ng kanyang dating amiga. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang malamig na tingin ng gwardiya at ang tunog ng pag-lock ng gate. Isang itim na SUV ang dumaan sa kanyang harapan at mula sa bintana nito, nakita niya ang mga dating kaibigan na pinagtatawanan ang kanyang hitsura. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Mas masakit pa kaysa sa gutom na nararamdaman niya. Ang kanyang alta sosyedad na mundo ay naging isang malaking biro at ang tanging natira sa kanya ay ang isang pekeng kwintas na kasing peke ng kanyang pagkatao. Samantala, sa isang madilim at mabahong motel sa gilid ng highway, ang katahimikan ay binalot ng marahas na pagkatok sa pinto. Si Beatrice, na wala ng suot na alahas at ang mukha ay puno ng takot, ay napaatras nang bumukas ang pinto at pumasok ang mga awtoridad.
Beatrice Sandoval, you are under arrest for multiple counts of estafa and large-scale fraud. Ang boses ng opisyal ay kasing lamig ng gabi. Wala nang matatamis na salita. Wala nang gintong pwedeng nakawin. Ang reynang gawa sa kasinungalingan ay tuluyan ng bumagsak sa putikan. Sa penthouse ng Imperio Group, ang dapit hapon ay nagbibigay ng kulay ube at ginto sa langit ng Maynila. Nakatayo si Tessa sa tapat ng malaking bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw na tila isang huling hininga ng nagdaang araw. Ang katahimikan sa loob ng silid ay hindi na nakakabingi, kundi puno ng isang banayad na kapanatagan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang drawer. Doon, sa pinakasulok, ay may isang huling litratong natira, isang lumang larawan nila ni Carlos noong panahong wala pa silang pera, noong akala niya ay sapat na ang pag-ibig. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Ang damdaman, ang ngiti ni Carlos sa litratong yun ay tila isang paalala ng isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Walang galit sa mga mata ni Tessa, tanging isang malalim na pagtanggap na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Maingat niyang hinawakan ang litrato at inihulog ito sa loob ng basurahan sa ilalim ng kanyang mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa plastik ay tila isang malambot na tuldok sa isang mahabang pangungusap. Hinaplos ni Tessa ang kanyang mga kamay. Ang mga kalyo at paso ay tila unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng isang balat na malinis at handa para sa bagong simula. Ang intercom sa kanyang mesa ay tumunog ng mahina. Ang boses ni Gabriel ay pumasok, kasing banayad ng hangin sa gabi. Senyora, handa na po ang lahat. Oras na po para iwan ang Maynila at bumalik sa kapayapaan ng Tagaytay. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Ang bawat hakbang niya patungo sa pinto ay tila isang pag-alis sa bigat ng nakaraan. Ang gabi ay madilim, ngunit para kay Tessa, ang bawat bituin sa langit ay tila mga liwanag na nagtuturo sa kanya patungo sa isang tahanang hindi na kailanman muling guguho. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan, paakyat sa luntiang kabundukan ng Tagaytay, ay tila isang marahang pag-alis ng tinik sa puso ni Tessa. Habang papalapit sila sa asyenda, ang amoy ng sariwang pino at ang malamig na simoy ng hangin ay tila isang banayad na haplos na bumubura sa huling bakas ng polusyon at ingay ng Maynila. Ang langit ay hindi na kulay abo. Ito ay isang malawak na dagat ng asul na hinaluan ng kulay rosas at lila mula sa papalubog na araw. Pagpasok ng sasakyan sa malaking gate, sinalubong sila ng katahimikang puno ng buhay. Ang tunog ng mga dahon na sumasayaw sa hangin at ang huni ng mga ibon ay tila isang koro ng pagsalubong. Sa pintuan ng mansyon, nakatayo si Yaya Luz, suot ang kanyang pinakamalapad na ngiti at bitbit ang isang tray ng bagong luto, nakakanin. Sa pagkakataong ito, hindi na si Tessa ang nagmamadaling pumasok sa kusina upang magsilbi. Siya na ang reynang pinagsisilbihan sa sarili niyang palasyo. Welcome home, anak! Malamig na wika ni Yaya Luz habang inaalalayan si Tessa sa kanyang upuan sa beranda. Ang lahat ay handa na. Ang iyong paboritong hapunan ay nakahain na at ang iyong silid ay puno ng bango ng mga sariwang bulaklak. Dahan-dahang lumabas si Tessa sa hardin. Ang kanyang mga yapak sa malambot na damuhan ay tila isang sayaw ng kalayaan. Huminto siya sa tapat ng mga rosas na itinanim niya noong mga unang araw ng kanyang pagtakas. Ang mga ito, na dati ay maliliit na usbong lamang, ay ganap na ngayong namukadkad, mapupula, matatag, at punong-puno ng bango. Hinaplos ni Tessa ang mga talulot nito. Ang kanyang mga kamay ay wala na ang mga kalyo at marka ng paso mula sa 10 taong paghihirap. Ang tanging naroon ay ang isang balat na malinis, malambot, at muling nagkaroon ng buhay. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga bulaklak na yan ay tila sumasalamin sa iyo, Tessa. Mas maganda sila ngayon
dahil malaya na silang tumubo sa ilalim ng araw. Lumingon si Tessa at nakita niya si Gabriel. Wala na ang kanyang formal na itim na suit at kurbata. Suot niya ang isang simpleng puting polo na ang mga manggas ay nakatupi hanggang siko na nagbibigay sa kanya ng isang payapa at malapit na anyo. Bitbit ni Gabriel ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin. Lumapit si Gabriel at iniabot ang kape. Sa pagdampi ng kanilang mga daliri, naramdaman ni Tessa ang isang kislap ng kuryente na hindi na niya gustong bawiin. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumayo. Hindi siya natakot. Tiningnan niya ang mga mata ni Gabriel, mga matang hindi kailanman naghangad ng yaman niya, kundi ang kaligtasan at kaligayahan niya. "Salamat, Gabriel," mahinang wika ni Tessa, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. "Salamat sa pagtayo sa tabi ko noong ang buong mundo ay nakatalikod sa akin." Isang marangang mamayang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gabriel. Ibinaba niya ang kanyang tasa at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Ang bawat galaw niya ay puno ng paggalang at matinding pag-iingat. Tila ba si Tessa ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Maingat niyang inipit ang isang nahuhulog na hibla ng buhok ni Tessa sa likod ng kanyang tainga. Ang haplos ng kanyang mga daliri sa balat ni Tessa ay tila isang pangako ng proteksyon na hindi kailanman mapapako. "Hinding-hindi kita iiwan, Tessa." Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay kasing lalim ng gabi. "Gusto kong makita kang bumangon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng marunong magmahal muli. At sa pagkakataong ito, sa isang taong karapat-dapat sa'yo." Huminga ng malalim si Tessa. Ang kanyang dibdib ay hindi na mabigat, kundi puno ng isang mainit na pag-asa. Tumingin siya sa dulo ng bundok kung saan ang unang sinag ng buwan ay nagsisimula ng lumitaw. "Handa na ako, Gabriel. Handa na akong bumuo ng isang tahanan na hindi kailanman guguho. Dahil sa pagkakataong ito, ang pundasyon ay hindi na kasakiman, kundi katapatan." Marang ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Tessa sa pasamano ng beranda. Ang kanilang mga anino ay nagsama sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, habang ang tunog ng hangin sa Tagaytay ay tila isang banayad na kanta ng isang bagong simula. Ang gabi ay malamig, ngunit ang init ng kanilang mga puso ay sapat na upang tupukin ang lahat ng alaala ng kahapon.